next topic tayo. Pag-usapan natin ang isang pulis. Oy, ito na naman, pulis na naman. Siya na naman, sir. Of course, siya na naman, mga kababayan. Etong si pulis na si Francis Pontanillas, mga kababayan, pagkatapos maghamon or pagkatapos hamunin ng presidente, etong si Patrolman Francis Pontillas, di ba at large ito? Pero ngayon, kahapon daw or kanina tayo, mga kababayan, di ko alam kung kahapon or kanina, nagpakita na raw itong si Puntillas. It just so happened na itong si Puntillas, mga kababayan, parang nawala na po ang kanyang angas. Dahil according po sa PNP, itong si Puntillas ay lumapit po sa kanila. Umiiyak. Uy, umiiyak. Ang tapang nung una, ngayon umiiyak. Nagbura pa yan ng mga post niya, guys. Etong si Puntillas. Ito po ang sabi ng balita. Quote card yan galing sa One News. Okay? Margie Espino, shoutout sa'yo. Patrolman Francis Steve Puntillas reported to the QCPD yesterday. Kahapon nga. Mga kababayan, he was crying and extremely apologetic. Oy, umiiyak. Kala ko ba atapang atao? Sabi niya nung una, mga kababayan, kahit magkandam, matayan kami. Hindi ako susuko at hindi ako susunod sa kanila. Asan na yung tapang ni Mr. Francis Steve Pontillas? Wala. Nagunaw bigla. Alam nyo, parang may pagkakaparehas talaga. Nakapanood nyo naman yung Quadcom kanina, di ba? Yung Quadcom, yung Tricom, sorry. My bad. Alright, yung Tricom kanina, nandun yung mga gumagawa ng fake news. Nag-iiyakan. Tapos, pag nasa labas ng Tricom, wala sa HOR, ang tatapang. Ang dami-daming mga pahayag. Pero kanina, parang maamong tupa. Nag-iiyakan, hindi makapalag. Nagsusorry pa. Diba? Ito. Puntillas also promised, not to post seditious comments and hate speech on social media pages. Nako, ganun na lang ba yon, sir? Pero hindi, syempre, kahit itong si Puntillas, mga kababayan, ito pala, hindi nyo nakikita eh. Itong si Puntillas, sabihin man natin na nag-sorry siya, tuloy pa rin po yung investigation sa kanya, doon po sa kanyang tinatawag na administrative case. Kasi unang-una, ipinaliwanag naman sa Rolando Madarang ng isa pong police yung mga values nila, lahat ng mga regulasyon nila na kailangang sundin, yung pag-take nila ng oath ay kailangan sa bayan ang kanilang, sa constitution ang kanilang susumpaan, hindi para sa ibang tao at dapat non-partisan at siyempre mga kababayan, hindi sila nagpapahayag ng saloobin sa social media. So, maliwanag doon. Tingin ko ito masususpende. Dahil nag-sorry, mga ka-GP Natics, paano naman yung sedition? Ay, hindi ko na po alam yun. Sa mga mga boss niya, di ba? Doon sa kanyang mga opisyal, kung ano ang gagawin sa kanya. Pero sigurado ako, mga kababayan, na makakasuhan to ng administrative case kung itutuloy nila yung administrative case nito. Dahil maliwanag na maliwanag yung kanyang mga pinagagawa eh. Di ba? Ang magiging lusot lang naman nito, sasabihin niya, gamit na gamit naman ng iba to, may ganon. Diba? Na may problema siya sa pag-iisip. And for that, mga kababayan, baka maawa yung mga official niya. Diba? Pero ako, Ma'am Alin Arsenes, tama. Ako para maganda dito, i-rehab na lang ito. Diba? Iparehab, tanggalin, huwag mo nang pagyutihin hanggat hindi pa maayos yung utak. Baka mamaya kasi mga kababayan, kung saan-saan nagpunta, nandun na sa talampakan eh. Sabi ni Judy Batan, for me, I don't want to forgive. Forgive him kasi maangas siya. Well, kung tayo ang tatanungin, mga kababayan, pero depende pa rin yan. Discretion pa rin yan ng kanyang mga opisyal. Diba? Pero kung tayo, of course, mga kababayan, para hindi putularan, dapat talaga mabigyan ng leksyon. Diba? Para pag nakita nila na mali talaga yung ginagawa nito, kasi
kapag makikita ng tao na itong taong ito ay nananatili pa rin na nasa serbisyo, baka may gumaya. Hindi po ba? Oh. sabi ni Danilo de la Cruz na wala din ang balls. Parang si Bato, saan napunta yung balls niya? Yun nga po, hinahanap ko, baka napunta rin sa lalamunan, guys. Kinain din niya ata yung sinasabi niya. Well, we are not bullying here, ha? Hindi natin binubuli si Pontillas. Kaya lang, mga ka-GP Natics, siya naman ang gumagawa ng ng ikakahiya niya. Unang-una, siya yung nagpahayag ng matindi sa ating presidente na gusto pa nga niya. Ikaw, public servant ka, dapat nga nagta-traffic ka din. Di dapat yun na lang yung in-applyan ng presidente natin pagta-traffic. Kaso, yung kanyang utak hindi para doon. Di ba? Diyos ko. Ganito pala nangyayari kapag ang isang pulis ibinababad mo doon sa katirikan ng araw, no? Pero ako din naman, mga kababayan, nagganyan din ako dati. Nagtrabaho rin ako sa construction, napunta rin ako dyan sa field na napakainit. Grabe, ang tindi niyan. Diba? Sabi ni Jay Liamzon, sa palagay ko wala na siya sa katinoan kasi alam niya, mga pinagsasabi niya, matapang po siya. Well, di ba guys, meron sinabi po ang ating kapulisan na February pa lang nakitaan na nila ito ng sudden change of mood. Na biglang-bigla po nagpapalit po ito ng ng masyadong moody, 'di ba? Tapos pinagte-take na nila ito ng psychiatric exam. Lumapit daw ito, mga kababayan, ang sabi niya ay hindi ko na kailangan i-take yan. Alam ko na nga lahat na mga nakasulat dyan, paulit-ulit na lang. Sabi niyang gano'n. Tapos lumayas. 'Di ba? Hindi na raw po nagpakita. Akala ko tuluyan nang hindi magpapakita kasi within 30 days, pag nag-awol siya ng within 30 days, tuluyan na siyang matatanggal sa serbisyo. Biglang nagpakita ang loko. Din takot din pala. 'Di ba? Meron atang issue dala ng depression. Actually, napanood ko yung mga vlogs niya, may binabanggit siya na may problema talaga siya doon sa mga pulis, sa kanyang hanay. Hindi ko alam kung anong particular na problema na itong pulis na to. Tapos nung nakita itong si Digong, na-trigger, mga kababayan, dahil sa pagpapatupad ng batas ni General Torre. Nakita naman natin si General Torre, talagang maximum tolerance ang kanyang pinairal kasi ang pinapanood nito, yung mga nasa kabilang kampo, yung mga splice video na kung saan hinihiklas na lang ni General Torre yung si Attorney Delgra. Pero hindi niya po nakunan o hindi niya napanood yung mga pangyayari bago niya po hatakin kasi ilang beses na pinagbigyan, 9 hours to 12 hours na ata pinagbigyan, umaharang pa rin itong kampo nila Duterte. At etong si Duterte, mga kababayan, sumama lang yan o natigil lang yung kanyang mga kasama nung siya na mismo nagsabi. 'Di ba binanggit din niya kahapon doon sa hearing ni Amy Marcos na okay, tara na. 'Di ba sabi ni Duterte, kaya natigil yung mga kasama. Sabi, bakit nasa posisyon pa yan kung wala sa katinoan? Hindi. Ganito guys, ang administrasyon natin ngayon, magkaiba sa nakaraang administrasyon. Kung siguro ito, nung nakaraang administrasyon ito ang bumabanat, baka hindi na natin nakitang buhay. 'Di ba? Pero sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, may due process tayo na sinusunod. May due process. Baka ito, sabi ko nga hindi na natin makitang buhay ito. Baka mamaya sinama na nila doon sa sabihin nilang iskalawag ng mga pulis. 'Di ba? Baka nakitaan pa to ng ebidensya, tanim ebidensya na ginagawa. Nung sinabi ni Digong na kami po ay nagtatanim ng ebidensya nung ako po ay prosecutor pa. Patay tayo dyan. Pero ngayon may due process kasi. So hindi siya pwedeng tanggalin kaagad. Ang gagawin dito, syempre may administrative case, may mga hearing din sila. Tapos, dadaan ito sa psychiatric exam. Tingnan natin kung anong lalabas doon. Sa sedition, wala po akong idea
kung ano ang mangyayari sa kanya. Okay? Yes. I think he needs a mental help. Di ba? Okay. Mga kababayan, ito naman pag-usapan natin